Habang naglalakad si Damduk at si Soyol, ay sinabi ni Damduk na siguro ay marami si Soyol na pera, dahil batid niya na kung hihiling sila na gawan sila ng isang araw ay tiyak na mangangailangan ito ng malaking pera. Si Soyol nang marinig ito, ay sinabi na sa kasalukuyan ay wala siyang pera, kaya natigilan at nagtataka si Damduk kung paano nila mapapapayag na igawa sila ni Hephaestus ng isang araw. Sa puntong ito ay agad na sinigawan ni Damduk si Soyol, at sinabi na hindi niya pinag-iisipan ang kanyang mga ginagawa. Dahil kahit gaano pa siya kalapit kay Hephaestus, ay tiyak na hindi ito papayag na gawan sila ng isang araw ng walang kapalit. Samantala sa kabila ng mga pagtatalak ni Damduk ay nananatiling kalmado si Soyol at sinabihan siya na manahimik at sumunod na lamang sa kanya. Nang marinig ito ay lubos na naging frustrated si Damduk sa ugali nito na hindi marunong makinig. Kaya habang naglalakad sila, ay pilit pa rin niyang sinasabi na hindi nila mapapapayag ito sa kanilang kahilingan. Dagdag pa hinamon pa niya si Soyol sa isang pustahan, kung sino ang matatalo ay kailangang tuparin ang isang kahilingan ng mananalo. Pagdating nila sa lugar ni Hephaestus, ay agad siyang pumayag sa kanilang kahilingan. Sinabi pa nito na dahil sa dami ng kanyang mga utang na loob kay Soyol, ay balwala ang pabor na kanilang hinihingi sa kanya. Kaya habang tumatawa ay sinabi din niya na maaari nila itong makuha sa loob lamang ng 3 araw. Sa kabilang banda si Damduk ay hindi makapaniwala sa kanyang mga nakikita, iniisip pa nga niya kung anong klaseng utang na loob ang meron ito kay Soyol upang gawan siya nito ng araw ng libre. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay umalis na sina Soyol at Damduk, nagtungo sila sa isang di kilalang lugar. Dito ay tinanong niya si Soyol kung ano ang gusto niyang pag-usapan, dahil kailangan pa nilang lumipat sa ibang lugar. Binanggit naman ni Soyol ang pustahan nila tungkol sa pagtupad ng kahilingan ng mananalo dito. Kasunod nito ay sinabi din niya na bago niya sabihin ang kanyang kahilingan, ay mayroon muna siyang kailangang sabihin sa kanya. Sa puntong ito ay pumayag din si Damduk at tinanong kung ano ang bagay na gusto niyang sabihin. Kasunod nito ay sinabi nga ni Soyol na upang mapigilan ang nalalapit na katapusan, na tinatawag ding digmaan ng mga Diyos, ay kailangan na niyang simulan ang pagtitipon ng kanyang mga priest. Si Damduk nang marinig ito ay tila naguguluhan kung bakit niya kinakailangan ng mga priest. Dahil dito ay ipinaliwanag ni Soyol na kung ang isang low-class god ay umabot na ang godly power ng lampas sa 50,000, ay magkakaroon na siya ng ability na tinatawag na God's Calling. Kapag ginamit ang ability na ito ay maaari niyang tawagin ang kanyang mga priest, anumang oras upang lumaban kasama niya. Pagkatapos marinig ang paliwanag na ito ay nagulat si Damduk at tinanong si Soyol kung seryoso ba siya sa kanyang mga sinasabi. Kasunod nito ay tinanong niya kung paano niya ito magagawa dahil hindi naman niya pwedeng sabihin na isa siyang Diyos upang makahanap ng mga priest na susunod sa kanya. Dagdag pa, para sa kanya, ay hindi pa siya isang ganap na Diyos. Ngunit sa kabila ng mga pag-aalinlangan ni Damduk ay sinabi ni Soyol na kailangan niyang gawin ito kahit na ayaw pa niya. Dahil ang kanyang lakas ay di sapat upang mapigilan ang nalalapit na digmaan ng mga Diyos. Ngunit binanggit din niya na maaari din siyang kumuha ng mga priest mula sa ibang mga dimensyon. Dahil base sa kanyang nalalaman, ay kailangan niyang makahanap ng 12 priest upang mapigilan ang parating na digmaan. Si Damduk nang marinig ito ay tila lalong nawindang, dahil iniisip niya noong una na 1 o 2 lamang ang kinakailangan niya mahanap, ngunit ngayon ay narinig niya na kailangan pala niya ng 12 na mga priest. Dagdag pa tinanong din niya kung ano itong tinutukoy niya na ibang dimensyon. Ipinaliwanag naman ni Soyol na sa kasalukuyan sa kontinenteng ito lamang siya pwedeng gumawa ng mga part-time jobs, ngunit habang patuloy siyang nakakaipon ng kanyang mga godly power, ay malapit na siyang kumuha ng mga part-time jobs sa ibang mga dimensyon. Si Damduk nang marinig ang bagong impormasyong ito ay natigilan, dahil para sa kanya ang kasalukuyang mga part-time jobs niya na may kinalaman sa mga Greek mythology ay nakakapagod na. Ngunit sa hinaharap ay madadagdagan pa ito ng iba pang mga dimensyon. Nang makita ni Soyol na tila pinanghihinaan ng loob ito, ay sinabi niya na wala siyang dapat ikabahala, dahil ang unang priest na kanyang makakatagpo ay makikita sa kasalukuyang dimensyon nila, at ang priest na ito ay magiging malaking tulong sa kanya sa hinaharap. Pagkatapos ng mga paliwanag na ito, ay pinaalala ni Soyol na may pangako pa siya sa kanya na kailangan niyang tuparin,
dahil dito, ay may naisip na siya na hiling para sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw ay magsisimula na ulit ang kanilang trabaho ng paghila ng araw, kasabay ng pagsikat ng araw ay nagsimula ng lumuhod ang mga tao. Kasunod nito ay nakita nila ang karwahe ni Apollo, habang ang mga tao ay nakaluhod. Tinanong ng isa sa mga ito kung sino si Damduk. Sinabi naman ng kasama niya na ito ay ang Diyos na tumalo sa mga halimaw na Sunwolf sa kalapit na village. Nagkomento naman ang lalaki, at sinabi na tila importante itong Diyos na ito kay Apollo, dahil hinayaan niya na ilagay nito ang kanyang pangalan sa karwahe na humihila ng araw. Samantala si Damduk ay nanginginig na sa sobrang kahihiyan, at bandang huli, ay hindi na rin siya nakapagpigil, sinigawan niya si Soyul. Sinabi niya na alam niya na kailangan niyang pataasin ang kanyang godly power, ngunit ang kanyang kahilingan ay sobrang nakakahiya. Sinabi naman ni Soyul na siya ang unang nangako na tutuparin niya ang kahit ano pa ang kanyang maging kahilingan. Dagdag pa sinabi din niya na ang kanilang layunin sa paggawa nito ay makuha ang skill na God's Calling bago matapos ang part-time job na ito. Kaya sa mga natitirang oras na gagawin nila ang part-time job ay kailangan nilang mapataas ang kanyang godly power sa abot ng kanilang makakaya. Bandang huli ay wala na ring nagawa si Damduk, kundi ang sabihin kay Soyul na dapat ay mas inayos pa niya ang banner na kanilang hinihila. Makalipas ang ilang araw ay sinusuri na ni Damduk ang kanyang status window. Sa puntong ito ay makikita na bumili siya ng bagong talent na tinatawag na shooting talent. Kasunod nito ay ngumiti siya dahil iniisip niya na ang talent na ito ay makakatulong sa kanya sa kanyang mga long-range na laban. Sa kasalukuyan ang kanyang ginagamit sa kanyang long-range attack ay ang kanyang skill na web slash, kaya noong kinalaban niya si Neptune ay wala siyang pagpipilian, at sa panahon ding iyon ay isang pagkakamali lamang ay maaaring naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Kasunod nito ay sinuri naman niya kung gaano nakarami ang kanyang naipon na godly powers. Habang iniintay niya na lumabas ang resulta, ay sinabi niya na sa mga araw na nagdaan ay hindi siya makatulog sa kahihiyan na kanyang nararamdaman. Kasunod nito ay nagulat siya nang makita ang kanyang godly powers ay umabot na sa mahigit 50,000. Kasabay nito ay napansin din niya na ang kanyang ability na God's Calling ay na-unlock na. Pinakita din na ang requirements para makapagrehistro siya na priest ay dapat na ang taong ito ay lubos ang paniniwala sa kanya. Samantala si Damduk sa mga oras na ito, ay labis na nagugulat sa laki ng itinaas ng kanyang godly power, namangha din siya na ang ideya ni Soyul na banner ay labis na epektibo. Habang nagugulat pa siya sa mga status na kanyang nakikita, ay biglang nagsalita sa harap niya si Apollo at tinatanong kung ano ang kanyang tinitingnan. Sa puntong ito ay halos lumuwa na ang mata niya sa labis na pagkagulat, samantala si Apollo nang makita ang reaksyon niya ay ngumiti, at inabot ang kanyang kamay upang tulungan siyang tumayo. Sinabi din niya na ang system ay hindi pinapayagan ang sinuman na makita ang system window ng iba, bukod sa nagmamay-ari nito, kaya hindi na niya kailangan maging defensive sa mga ganitong pangyayari. Si Damduk nang marinig ito ay bahagyang nahiya, at tumayo na sa kanyang pagkakatumba. Pagkatapos nito ay tinanong ni Apollo kung may nangyari bang kakaiba sa panahon na ginagawa nila ang kanilang part-time job. Sinabi naman ni Damduk na may mga dumating na Sunwolves at sinubukang guluhin ang kanilang trabaho, ngunit nagawa naman nila ito ng paraan, namangha naman si Apollo, at pinuri sila sa kanilang mahusay na trabaho. Dagdag pa binanggit niya na bibigyan niya sila ng espesyal na bonus na bayad para sa kanilang matagumpay na part-time job. Samantala si Damduk sa mga oras na ito, ay labis na nagugulat sa laki ng itinaas ng kanyang godly power. Namangha din siya na ang ideya ni Soyul na banner ay labis na epektibo. Habang nagugulat pa siya sa mga status na kanyang nakikita, ay biglang nagsalita sa harap niya si Apollo at tinatanong kung ano ang kanyang tinitingnan. Sa puntong ito ay halos lumuwa na ang mata niya sa labis na pagkagulat, samantala si Apollo nang makita ang reaksyon niya ay ngumiti, at inabot ang kanyang kamay upang tulungan siyang tumayo. Sinabi din niya na ang system ay hindi pinapayagan ang sinuman na makita ang system window ng iba, bukod sa nagmamay-ari nito, kaya hindi na niya kailangan maging defensive sa mga ganitong pangyayari. Si Damduk nang marinig ito ay bahagyang nahiya, at tumayo na sa kanyang pagkakatumba. Pagkatapos nito ay tinanong ni Apollo kung may nangyari bang kakaiba sa panahon na ginagawa nila ang kanilang part-time job.
Sinabi naman ni Damduk na may mga dumating na Sunwolves at sinubukang guluhin ang kanilang trabaho, ngunit nagawa naman nila ito ng paraan, namangha naman si Apollo, at pinuri sila sa kanilang mahusay na trabaho. Dagdag pa binanggit niya na bibigyan niya sila ng espesyal na bonus na bayad para sa kanilang matagumpay na part-time job. Sa sandaling ito ay narehistro na ang ability na natanggap niya mula kay Apollo, na tinatawag na self-heal, habang dinadama pa niya ang bagong ability na ito, ay sinabi sa kanya ni Apollo na ang ability na ito ay makukuha lamang kung gagawa siya ng part-time mula sa kanya. Habang masayang tumatawa si Apollo, at sinasabi na maraming Diyos ang nagnanais ng kanyang abilidad na ito, ay nagising niya ang natutulog na si Snow White. Nang mapansin ito ni Damduk ay binati niya ito, at humingi ng pabor na kung pwede niyang gamitin ang kanyang lakas sa isang bagay. Agad namang sumang-ayon si Snow White at nag-transform upang maging isang punyal. Sa kabilang banda si Apollo nang makita ito ay namamangha sa kanyang nasaksihan. Kasunod nito ay ginamit na niya ang punyal upang subukan ang kanyang abilidad na natanggap mula kay Apollo. Sa puntong iyon ay tinusok niya ang kanyang daliri, at pagkatapos nito ay nag-activate na ang ability na self-heal. Napansin niya na bagamat gumagaling ang sugat, ay tila mabagal ito na magpagaling, kaya naisip niya na ang paraan ng pagpapagaling na ito ay cute. Habang sinusuri pa niya ang kanyang sugat ay biglang dinilaan ito ni Snow White, na ikinatuwa naman ni Damduk. At iniisip na marahil kaya niya ito ginagawa ay dahil nagigilty siya na nasugatan niya ang kanyang amo. Samantala si Apollo ay hindi na nakatiis at malapitang sinuri si Snow White. Tinanong niya kung isa ba itong mythical creature na kayang mag-transform sa isang sandata. Kasunod nito ay tinanong din niya si Damduk kung mayroon ba siyang skill na may kinalaman sa pagpapaamo ng mga hayop. Mabilis namang kinumpirma ito ni Damduk. Dahil kaya niyang magpaamo ng lahat ng klase ng mga halimaw na may lahing aso. Pagkasabi niya nito, ay tinanong niya si Apollo kung bakit niya na itanong ito. Sinabi naman ni Apollo na nitong mga huling araw ay isang hayop ang nagiging sakit ng kanyang ulo. Kaya iniisip niya kung paano niya ito mapapaamo. Dagdag pa sinabi rin niya na napapagod na siya, dahil laging kinakain ng mga ito ang kanyang araw. Kaya iniisip niya kung paano niya mapapaamo ang mga Sunwolves. Ngunit bago pa man matapos ang kanyang sinasabi ay naintindihan na ni Damduk ang kanyang nasa isip, kaya sa puntong ito ay isinamon na niya ang kanyang mga alaga na Sunwolves. Samantala si Apollo nang makita ito ay hindi makapaniwala, dahil hindi pa siya nakakakita ng isang Diyos na nakapagpaamo ng Sunwolves. Habang pinagmamasdan ni Apollo ang mga alaga ni Damduk, ay iniisip niya kung paanong ang isang low-class god ay nagawa ang isang bagay na di kaya ng ibang mas matataas na Diyos. Kaya sa pagsasaisip ng mga bagay na ito ay hiniling niya kay Damduk na turuan siya kung paano mapaamo ang mga Sunwolves. Sumang-ayon naman dito si Damduk, ngunit nagbigay siya ng isang kondisyon at iyon ay ang turuan siya sa archery. Karamihan sa mga tao, pag naiisip si Apollo, ay ang unang naiisip ay siya ang Diyos ng araw, ngunit bukod dito ay tinatawag din siyang Diyos ng sining, musika, tula, at ng pagpana o archery. Sa isang gubat ay sinisimula ng turuan ni Apollo si Damduk ng mga paraan sa paggamit ng pana. Habang pinapanood ni Damduk si Apollo ay napagtanto niya kung gaano kahusay ang Diyos na ito sa paggamit ng pana. Bagamat noong una ay mababa ang tingin niya sa Diyos na ito dahil sa kanyang mga gawain na panlilinlang sa mga tao upang sambahin siya, ngunit ngayon ay napagtanto niya na ang isang high-class God ay hindi na pupunta roon ng walang dahilan. Habang lumilipas ang mga araw ay nagpatuloy ang pagsasanay sa paggamit ng pana ni Damduk. Natutunan niya sa mga araw na ito, na istrikto pala si Apollo sa kanyang mga pagtuturo. At ganon-ganon na nga lang ay lumipas na ang isang buwan na nagte-training siya sa mundo ng mga Diyos. Sa puntong ito ay natutunan na niya kung paano gamitin ang pana sa mahusay paraan. Kasabay nito ay iniisip din niya na bago ang kanyang pag-aaral na ito, ay natututo lang siya sa mga videos na napapanood niya mula sa YouTube, o kaya naman ay kinokopya niya ang mga galaw ng mga dwarves, at ng mga sundalo sa underwater palace. Kaya sa oras na ito ay naiisip niya na ibang-iba ang kalidad pag natuto siya mula sa isang Diyos, at kung pagsasamahin niya ang mga skill na mayroon sa ngayon, at ang mga skill na natutunan niya mula sa mga Diyos ay maaari na siyang umangat sa panibagong level. Habang iniisip niya kung gaano na siya kalakas ngayon, ay biglang dumating si Suyol, at inaya na siyang bumalik sa mundo nila.
Binanggit din niya na konti na lamang ang kanyang panahon bago niya makatagpo ang kanyang unang priest. Si Damduk nang marinig ang paalala na ito ay agad na sumang-ayon sa kanya, at tinanong kung nasaan si Apollo, dahil binanggit nito sa kanya na magpaalam sa kanya bago ito tuluyang umalis. Sinabi naman ni Soyul na si Apollo ay kasalukuyang abala sa pakikipaglaro sa kanyang mga Sunwolves. Natuwa naman si Damduk, at iniisip na naging close na ito sa mga alaga niyang Sunwolves. Binanggit din niya na ang isang bagay na natutunan niya mula sa pagtatrabaho sa isang animal cave, ay na ang lahat ng mga aso ay maaaring makontrol sa pamamagitan ng pagkain. Tila hindi naman bilib si Soyul sa sinabi nito, at sinabi na sinuwerte lamang siya na gumana ito. Kasunod nito ay tinanong niya kung paano kung hindi ito gumana. Tinawanan lamang ni Damduk ang tanong na ito ni Soyul, at sinabi na kailangan lang niyang ulitin ito hanggang sa ito ay gumana. Si Soyul ay tila nag-aalala sa kanyang hindi pinag-iisipang mga aksyon, kaya sinabi niya na kailangang pag-isipan niya ang kanyang mga ginagawa sa hinaharap, dahil maaari itong magbunga ng malalang resulta. Tumawa naman si Damduk nang marinig ito, at sinabi na masyado siyang nag-aalala, dahil sa mga oras na ito ay tumaas na ang kanyang godly power, nakakuha rin siya ng bagong ability, at natuto ng bagong skill. Kaya para sa kanya ito na ang pinakamagandang resulta na maaari nilang makuha. Samantala sa Underworld, kinukumpirma ni Hades ang isang balita na nakarating sa kanya. Sinabi ng kanyang alagad na ilang ulit niyang kinumpirma ito bago siya pumunta sa kanya, kaya sigurado siya na si Cerberus ay sinamon patungo sa ibang mundo nang walang permiso ni Hades. Sa puntong ito ay nagsisimula ng magalit si Hades sa kapangahasan ng kung sino man ang nagsamon kay Cerberus, lalo pat ito ang simbolo ng Underworld. Kaya ipinangako niya na kung sino man ito ay hindi niya papayagan na ito ay mabuhay. Dagdag pa sinabi rin niya na malalaman nito kung ano ang nangyayari kung iniinsulto nila siya, ang hari ng Underworld. Mukhang may kalalagyan na ang ating bida sa mga susunod na chapter. Sa loob ng Sanggon Guild ay matyagang nagsasanay si Damduk ng kanyang swordsmanship. Dahil dito, ay pinapakita ng mga notification na ang kanyang proficiency ay patuloy na tumataas. Habang patuloy na pinuputol ni Damduk ang mga kahoy ay bigla niyang kinausap si Soyul, at sinabi na alam niya na maganda para sa kanya ang mag-training, pero tinanong niya kung nakakasigurado ba siya na ang kanyang unang priest ay pupunta talaga dito. Sumagot naman si Soyul at sinabi na kailangan lamang niyang mag-antay ng konti pang panahon. Sinabi naman ni Damduk na isang linggo na siyang nagte-training sa paggamit ng kanyang espada ng mag-isa. Dahil mag-isa lang niyang ginagawa ito ang kanyang swordsmanship at godly powers ay maliit lamang ang itinataas. Kaya sinabi niya na mas mabuti pa siguro kung kumuha na lang siya ng isang part-time na trabaho. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin ay napansin niya na hindi nakikinig sa kanya si Soyul, at sa halip ay nakatutok lamang sa kanyang cellphone. Habang tinatangka niyang kunin ang atensyon nito, ay bigla itong nagsalita na sinasabing natagpuan niya na. Pagkatapos niyang sabihin ito ay tinanong siya ni Damduk kung ang tinutukoy niya ay ang kanyang priest, ngunit sinabi ni Soyul na hindi, at sa halip ang tinutukoy niya ay isang part-time job. Kaya sinabi niya rin sa kanya na maghintay siya dito at tatapusin niya lang ang part-time job na ito. Samantala si Damduk nang marinig ito ay nainis. Dahil mag-isa lang siyang naghahanap ng part-time job at hindi siya isinasama. Sa kabila ng kanyang pagkainis na ito, ay nanatiling dinatitinag si Soyul at sinabi sa kanya na kailangan niyang manatili dito. Matapos sabihin ito ay lalong nagalit si Damduk at sinabihan siya na makasarili dahil mag-isa lamang siyang gagawa ng part-time job. Dagdag pa sinabi rin niya na isang linggo na siya dito, ngunit wala ni isang tao ang bumisita sa lugar na ito. Kaya tinanong niya siya kung paano niya nagagawang paghintayin siya sa lugar na ito kung wala naman siyang ideya kung kailan darating ang sinasabi niyang tao. Kaya para sa kanya, ay mas mabuti pang gumawa ng isang part-time job kaysa sa maghintay sa lugar na ito. Habang kinakausap pa niya si Soyul, ay biglang may nagsalita na pinagtatawanan siya, na sinasabi na talagang gusto niya ang mga part-time na trabaho, dahil isinilang siya sa isang mahirap na pamilya. Samantala si Damduk ay agad na nakilala kung kanino nanggaling ang nakakainis na boses na ito, at ito ay galing sa mayabang na bully ng kanilang school noong kabataan niya na si Jung Ak. Kasunod nito ay sinabihan siya nito na nagpapanggap lang siya na isang hunter noong nagkita sila,
at ngayon na nahihirapan na siya sa kanyang pagpapanggap ay nagsisimula na siyang maghanap ng part-time na trabaho. Dagdag pa sinabi din niya na magandang ideya nga ito, dahil ang katulad niya na walang talento ay dapat lamang na gumawa ng mga part-time jobs, gaya ng ibang walang mga talento. Sa kabila ng mga panlalait ito, ay tinanong lamang siya ni Damduk kung hindi ba siya napapagod sa mga ginagawa niyang ito, pagkatapos ay tinanong din niya siya kung ano ang ginagawa niya sa Sanggon Guild, dahil sa pagkakaalam niya ay mayroon na itong kinabibilangan na ibang guild. Pagkatapos niyang sabihin ito ay bigla siyang napaisip, kung ang tinutukoy ba ni Soyol na priest ay ang lalaking ito, kaya sa kanyang loob-loob ay nakikiusap siya na hindi ito ang tinutukoy ni Soyol na kanyang magiging unang priest. Habang nasa gitna pa siya ng kanyang pag-iisip ay biglang tumawa si Jung-ak, at sinabihan siya na sa kabila ng kanyang pananatili dito ay wala siyang kaalam-alam sa nangyayari sa lugar. Kasunod nito ay sinabi niya na may nangyayaring teaming competition ngayon sa lugar na ito. Pagkatapos ay nilait niya ang alaga ni Damduk na si Snow White, at tinanong kung ano ang magagawa ng kanyang alaga na walang silbi, na katulad ng kanyang may-ari. Pagkatapos nito ay pinakita niya ang kanyang alaga na malaking aso, at sinabi na nakuha niya ang asong ito mula sa isang German dungyon, at na ito ay may dugo ng Deadly Hound. Kasunod nito ay sinabi niya na kung sasali siya sa kompetisyon ay kailangan na magdala siya ng alaga na may ganoong kalidad upang manalo. Habang papaalis na ito ay tinapik niya ang kanyang balikat, at sinabihan niya si Damduk na umiwas siya sa paggawa ng mga kaguluhan, at sa halip ay gawin na lamang niya ang kanyang part-time job. Kasunod nito ay sinabi niya na importante ang araw na ito para sa kanya, kaya wala na siyang oras para kausapin siya. Pagkatapos makaalis nito sa lugar ay pinag-isipan ni Damduk ang nagaganap na taming competition. Samantala sa lugar ng competition ay makikita ang nagsisigawan ng mga tao, habang binabanggit naman ng announcer ang score na nakuha ni Jung-ak. Sinabi nga ng announcer na nakakuha si Jung-ak ng 39 na puntos. Sinabi rin nito na ito ang pinakamataas na score na nakuha sa kasaysayan ng kompetisyon na ito. Matapos ngang i-anunsyo ito, ay makikita na ngumingiti na si Jung-ak sa pag-aakalang nanalo na siya sa kompetisyon na ito. Kasabay nito ay iniisip din niya na dahil sa pagkapanalo niya sa kompetisyon na ito, ay mas tataas na ang tingin sa kanya ng kanyang ama na si Cheon Gun-ak, na guild leader din ng Aries, na nangungunang guild sa buong bansa. Makikita na rin ng kanyang ama kung gaano kahusay siyang anak, at mapapatunayan na rin niya na siya ang karapat-dapat na maging tagapagmana ng guild nito na Aries. Habang nasa gitna pa ng kanyang pagpapantasya, ay nagsimula ng magsalita ang announcer. Binabanggit nito ang huling contestant ng kompetisyon na ito. Sinabi din niya na ito ay ang pinakasikat na personalidad sa ngayon. Pagkarinig nito ay dali-daling lumingon si Jung-ak upang tingnan kung sino ang huling kalahok na ito. Labis na nagulat si Jung-ak nang makita na ang huling contestant ay walang iba kundi si Damduk, at kasama nito ang kanyang alaga na isang sunwolf. Habang gulat na gulat pa si Jung-ak sa kanyang nakikita, ay binanggit na sisimulan na ng mga hurado ang pagsusuri sa taming skills ni Damduk. Samantala ang mga hurado nang makita ang alaga ni Damduk ay hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Binanggit din ng isang hurado na sa loob ng kanyang 10 taon na pagiging hurado, ay ngayon lamang siya nakakita ng ganitong klase ng breed. Binanggit din ng isa pang hurado na ang alaga ni Damduk ay isang breed na bumubuga ng apoy, at na ito ay isang breed na hindi pa natatagpuan kailanman. Dahil dito ay binanggit nila na ang kompetisyon na ito ay mas magiging kapanapanabik mula sa mga nakaraang kompetisyon. Sa kabilang banda si Jung-ak ay galit na kay Damduk dahil sa pagdating nito, at pag-agaw sa lahat ng atensyon, ngunit habang gigil na gigil siya sa galit, ay biglang dumaan si Damduk at tinapik ang kanyang balikat. Pagkatapos nito ay tinanong siya ni Damduk kung naging excited ba siya sa pag-aakalang mananalo siya sa kompetisyon na ito. Sinabi niya din na noong una ay napakayabang nito na parang hindi siya matatalo, pero ang katotohanan ay siya pala ang walang kwenta. Sinabi rin niya na iniisip ba talaga niya na mananalo siya dahil lamang sa kanyang kulubot ang mukha na aso. Pagkatapos niyang sabihin ito ay lalong nagngit-ngit sa galit si Jung-ak, at sinimulang murahin si Damduk. Pagkatapos ay kinwelyuhan niya siya, at tinanong kung bakit lagi siyang humaharang at sinisira ang kanyang mga plano. Habang kinukumpronta pa niya si Damduk ay biglang lumapit ang kanyang ama,
At sinimulang sigawan siya na sinasabi na kung gusto niyang sumali sa ganitong mga kompetisyon ay gawin niya iyon sa tahimik at tamang paraan. Sa sandaling ito ay sinubukang magpaliwanag ni Jung-ak sa kanyang ama, ngunit binara siya nito at sinabing tumahimik na lamang siya, dahil kung hindi ay ipadadala niya siya sa ibang bansa, upang doon manatili. Matapos sabihin ito sa kanyang anak, ay humingi siya ng pasensya kay Damduk sa panggugulo nito sa kanya. Magalang namang sumagot si Damduk, na sinasabi na wala yon sa kanya. Sa sandaling ito ay iniisip niya, na hindi niya inaakala na makikita niya ang pinuno ng pinakamalakas na guild sa bansa ang Iris. Habang iniisip niya ito, ay pinuri siya ni Gon-ak at sinabi na naging mas dignified siya kumpara sa huli nilang pagkikita. Dagdag pa sinabi rin niya na huwag na lang niyang pansinin ang kanyang anak, at isipin na lamang na wala ito sa katinuan. Matapos ang pag-uusap na ito ay nagtungo na si Jung-ak sa waiting room, at doon ay nagsimula siyang magwala. Habang ginagawa niya ito ay sinabi niya na laging ginagawa ng kanyang ama na ikumpara siya sa iba na hindi naman niya kadugo. Habang iniisip niya ito ay lalo siyang nagagalit, naisip din niya na simula nang dumating si Damduk, ay lalo pang nagulo ang kanyang buhay. Samantala isang lalaki ang nagsalita, at tinatanong siya kung bakit siya galit na galit. Kasunod nito ay tinanong din niya kung kanino ba siya nagagalit. Si Jung-ak nang makita kung sino ang nagsalita, ay agad na tinanong siya kung bakit ngayon lamang siya dumating. Sinabi naman nito na napasarap siya sa paglalaro, dahil mayroong event at ngayon din yon magtatapos. Sinabihan naman siya ni Jung-ak na nababaliw na siya, dahil nagawa niyang sirain ang kanyang pangako sa kanilang ama dahil lamang sa isang laro. Pagkasabi nito ay naiinis na naman si Jung-ak, dahil ang lalaking ito ay kanyang kapatid na paborito ng kanyang ama. Iniisip din niya na dahil dito ay nagagawa nito ang lahat ng kanyang mga gusto. Kasabay nito ay naisip niya na ang kapatid niyang ito, at si Damduk, ay parehas na humadlang sa kanyang mga pangarap. Sa sandaling ito ay bigla siyang nakaisip ng magandang ideya, at iyon ay ang pagsabungin ang dalawang ito upang matapos na ang kanyang mga problema. Habang naglalakad sina Damduk at Soyul, ay tinatanong ni Damduk kung alam na ba niya ang nangyari noong umalis siya upang gawin ang part-time job. Ngunit bago pa man makasagot si Soyul ay masayang ikinuwento niya ang nangyari. Sinabi pa niya na dapat ay nakita niya ang ekspresyon ni Jung-ak na parang natalo ang lahat ng meron siya. Habang masaya pa niyang ikinukwento ang mga nangyari, biglang huminto si Soyul at sinabi na nandito na siya. Tinanong naman ni Damduk kung sino ang tinutukoy nito. Kasabay nito ay lumabas din ang isang mensahe na binabanggit na ang kanyang intuisyon ay nag-activate dahil nakadetect ito ng murderous intent. Kasunod nito ang lalaki sa kanilang likuran ay biglang nagsalita at tinanong siya kung siya ba si Damduk. Pagkatapos makumpirma ito, sinabi niya na kung bakit kailangan pa nito na maging kaaway ng kanyang kapatid. Habang sinasabi niya ito ay sinisimulan niya na rin na hugutin ang kanyang espada mula sa kanyang likuran. Si Damduk nang maramdaman ang panganib ay agad na humarap upang salagin ang atake, ngunit bago pa man niya magawa ito, ay nagpakawala na siya ng atake sa kanya. Kasunod nito ay sinabi niya kay Damduk na wala itong personalan. Ang lalaking ito pala ay ang pinakamagaling na hunter ng Ares, na tinatawag din na White Cloud. Sa isang silid, iniisip ni Jung-ak na si White Cloud ay ang pinaka-elite na miyembro ng Iris Guild, at ang isa na nakakatanggap ng higit na atensyon ng kanilang ama. Isinilang ito na may SS rank na talent sa swordsmanship, at sa edad na 10 ay tinagurian ito na extraordinary genius, dahil naging master na ito sa paggamit ng espada. Ngunit dahil din sa talento niyang ito ay naging arogante, at bayolente ang personalidad niya, at sa tuwing magkakaroon ito ng kaisparing, ay tinitigilan lamang niya ito kung nasa bingit na ito ng kamatayan, dahil sa ugali niyang ito ay binansagan siyang White Ghost. Matapos maisip ang lahat ng ito, sinabi niya na mapapalaban ngayon si Damduk ng husto. Samantala sinalag lamang ni Damduk ang pinakawalang atake ng White Ghost, dahil dito ay nagulat si White Ghost, dahil hindi niya inaasahan na ganun kadaling masasalag ang kanyang atake. Kasunod nito ay nag-counter-attack si Damduk, na nagpa-atras naman sa White Ghost. Pagkatapos ay sinabi niya na disappointed siya dahil yun lamang ang nagawa ng kanyang ambush, matapos sabihin ito ay nagsagawa naman siya ng sarili niyang atake, habang ginagawa niya ito ay tinanong niya siya kung si Jung-ak ba ang nagpadala sa kanya. Habang napapaatras pa ito sa kanyang atake,
sinabi ni Damduk na dahil si Jung-ak ang nagpadala sa kanya, ay may ideya na siya kung gaano siya kalakas. Pagkatapos ng atake nito ay nagkaroon ng sugat sa mukha ang White Ghost, sinabi nito kay Damduk na nakakatuwa siya. Kasunod nito ay tumingin siya ng may seryosong mukha kay Damduk, habang pinupunasan niya ang kanyang sugat, ay sinabi nito na balak niya sanang tapusin ang laban na ito ng mabilis, ngunit dahil sa ginawa nito sa kanya, ay seseryosohin na niya ang laban. Pagkasabi nito ay naghanda na itong umatake, at makalipas ang ilang sandali ay nagpakawala ito ng mabilis na atak patungo kay Damduk, bagamat naiwasan niya ang unang atake, ay mabilis na tumalon ang White Ghost patungo sa kanyang ulunan, at naghahanda na ng pangalawang atake nito. Matapos tumama ang atake kay Damduk, ay nagdulot ito ng malaking pagsabog sa lugar. Habang si Damduk ay sinusubukan pang ibalanse ang kanyang sarili, ay naisip niya na ang mga kilos nito ay biglang nagbago. Habang iniisip pa niya kung ano ang susunod niyang gagawin, ay biglang sumulpot sa kanyang harapan ang White Ghost na nagpagulat sa kanya. Pagkatapos ay tinanong siya nito kung ang kanang kamay o kaliwang kamay ang gusto niyang unang maputol. Sa sandaling ito ay hindi makasagot si Damduk at napapamura na lamang. Iniisip niya na hindi pala ito magiging isang madaling kalaban. Sa mga oras na ito ay naisip niya na kahit na ang unang kondisyon para sa pagtanggap ng kanyang priest ay mahirap magawa, dahil ang unang kondisyon ay kailangan na ang kanyang priest ay lubos ang paghanga sa kanya. Sa kabilang banda, naalala niya na sinabi ni Soyul na may ilang paraan upang magawa niya ito. Ngunit ang pinakamadaling paraan ay ang pagpapakita ng higit na lakas laban sa target na ito. Habang iniisip pa niya ito, ay biglang sumigaw ang White Ghost at sinabihan siya na ngayon niya subukang magyabang. Pagkasabi niya nito ay agad niyang inatake si Damduk at nagdulot ng pinsala sa kanya. Sa sandaling ito ay naisip niya na walang sense na mas magaling pang gumamit ang taong ito ng espada kasya sa kanya na tinaguri ang Sword God. Lalo tuloy siyang namroblema kung paano niya mapapahanga ang taong ito. Habang iniisip pa niya ito, nagsagawa na ulit ng pag-atake ang White Ghost na nagpatalsik naman sa kanya. Kasunod nito ay sinundan siya nito habang siya ay nasa ere pa. Sa kabilang banda si Damduk nang makita ito, ay naisip na magiging mahirap para sa kanya na kalabanin ito gamit ang espada, kaya sa puntong ito ay naisip niya na hindi naman niya kailangang lumaban ng espada lang ang ginagamit. Kaya habang naghahanda ng pakawalan ng White Ghost ang kanyang atake, ay biglang binago ni Damduk ang anyo ng kanyang sandata, na ikinabigla naman ng kanyang kalaban. Dahil sa mga sandaling ito ay ginawa ni Damduk na isang gauntlet ang kanyang sandata, at ginamit ito upang saluhin ang kanyang atake. Sa kanyang pagkagulat sa nangyari, ay napatanong siya kung ano iyon, ngunit sa halip na sagutin siya ay biglang hinila ni Damduk ang kanyang espada, saka siya sinuntok sa mukha, gamit ang kanyang skill na hammer punch. Matapos niyang pakawalan ito ay nagdulot ito ng pagsabog at pagyanig ng buong building. Bagamat nagdulot ito ng pagkawasak sa sahig, ay nananatili pa rin itong nakakapit sa kanyang espada. Napatanong tuloy si Damduk nang makita ito, at tinanong kung nagawa pa talaga niyang tiisin ang ataking iyon. Habang maiyak-iyak pa ito sa sakit na kanyang nararamdaman, ay pinatatahimik niya si Damduk, at sinabihan siya na isang duwag na swordsman, dahil bigla siyang gumamit ng kanyang kamao sa kanilang laban. Ngumiti naman si Damduk nang marinig ito, at sinabi na mayroong level na hindi maaabot sa paggamit ng espada lamang. Dagdag pa sinabi rin niya na isa lang itong bata na walang kaalam-alam. Nang marinig ang panglalait na ito, ay muli niya itong pinatatahimik at sinabi na natsambahan niya lamang siya, dahil hindi niya inaasahan ang ganoong atake niya. Sa sandaling ito ay lalong tumawa si Damduk, at tinanong ito kung seryoso ba siya, dahil kung oo, ay ipagpapatuloy na lang nila ang kanilang laban, at umaasa siya na hindi na siya matsambahan ulit. Sa kabilang banda si White Ghost nang marinig ito ay nataranta, at pinatitigil siya sa kanyang balak gawin, ngunit si Damduk ay tila walang narinig, sa halip ay sinimulan niya siyang bugbugin. Sa bahay ni Damduk ay tila naiinip na siya sa paghihintay, dahil nag-iwan pa siya ng sulat dito upang hanapin siya kung siya ay nagagalit sa ginawa niya sa kanya. Kasunod nito ay tinanong niya si Soyul kung talaga bang pupunta ang taong iyon sa bahay niya, kung ganoon kalala ang sinapit nito sa kanya. Sinabi naman ni Soyul na kung ibang tao ito ay hindi ito pupunta, ngunit sa pagkakakilala niya kay White Cloud ay sigurado siya na pupunta ito.
Sinabi naman ni Damduk na tila naiinis na mas nakakapagod pa ito kaysa sa paggawa ng part-time job para sa mga Diyos. Dagdag pa kailangan niyang makumpleto ang 3 kondisyon bago niya matapos ang pagkuha ng isang priest. Una, kailangan niyang mapahanga at respeto siya nito. Ikalawa, kailangan alam ng taong ito na siya ay magiging kanyang priest. Ikatlo, kailangan niyang tanggapin ang lahat at mangako na magiging kanyang priest. Habang iniisip niya ito ay lalo siyang nainis dahil masyadong komplikado ang mga hakbang upang magawa ito. Sinabi naman ni Soyol na ito mismo ang dahilan kung bakit common sa mga Diyos na hindi magamit ang kakayahang ito kahit na nabuksan na nila ito. Nang marinig ito ay tinanong niya si Soyol kung bakit hindi niya ginagamit ito. Dahil sa pagkakaalam niya ay isa na siyang mid-tier god, kaya sigurado siya na matagal na niya itong nabuksan. Nakakasiguro din siya na hindi siya nagkukulang sa kanyang mga kakayahan upang matapos ang mga requirements nito. Sandaling natigilan si Soyol nang marinig ang argumento ni Damduk, pagkatapos ay sinabi niya na hindi niya ito magamit dahil sa mga espesyal na dahilan. Agad namang tinanong ni Damduk kung ano ang mga dahilang ito, ngunit hindi nakasagot si Soyol. Napaisip tuloy si Damduk kung ang bagay na iyon ay hindi ba niya dapat itinanong. Ngunit habang iniisip niya ito ay biglang sinabi ni Soyol na tinatamad siyang sagutin ito. Habang ang dalawang ito ay nagtatalo sa loob, ay tila nag-aalinlangan naman pumasok sa loob ang isang tao, samantala si Damduk ay tila naramdaman ang presensya nito, at sinabi na nandito na siya. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung ano pa ang ginagawa niya sa labas, at bakit hindi pa siya pumapasok. Nagulat naman ito nang marinig ito. Saka sinabi na tumahimik siya, dahil pumunta lamang siya dito dahil meron siyang gustong itanong, at pagkatapos ay aalis na rin siya. Tumawa lang si Damduk sa sagot na ito, pagkatapos ay nagpatuloy na ulit sa pagsasalita si White Cloud na hindi pa rin pumapasok. Tinanong niya si Damduk kung ano ba talaga siya, isang martial artist o isang swordsman. Sinabi naman ni Damduk na base sa kanyang mga nakita ay pwede siyang maging isang swordsman o maging isang martial artist. Napamura naman si White Cloud at sinipa ang pinto sa sagot na ito, pagkatapos ay sinabi na walang henyo ang pwedeng maging magaling sa parehong kategorya. Kasunod nito ay nilapitan niya na si Damduk at tinatanong kung swordsmanship ba o martial arts. Kailangan lamang niyang pumili ng isa sa mga ito. Ngumiti naman si Damduk sa reaksyon niyang ito, saka sinabi na kung hindi siya naniniwala sa kanya, ay pwede naman nila itong patunayan sa pamamagitan ng isa pang round. Nagulat naman ito, at tila natakot sa sagot na ito, kaya sinabi niya na hindi siya pumunta dito para makipaglaban. Kasunod ito ay sinabi niya na gusto lamang niyang malaman ang rason kung bakit siya natalo. Nang marinig ito ay tinanong siya ni Damduk, kung gusto ba niya talagang malaman kung bakit siya natalo. Sa sandaling ito ay nagsimulang tumayo si Damduk, at biglang ngumiti, saka sinabi na ang rason ng kanyang pagkatalo ay hindi niya sasabihin. Tinanong naman ito kung bakit, agad namang sinagot ito ni Damduk, at sinabi na masyado siyang bastos kung magtanong, kaya kahit sino ay hindi gaganahan sagutin ito. Habang nabibigla pa si White Cloud sa mga nangyayari, ay sinabi Damduk na kung gusto talaga niyang malaman ay kailangan lang niyang tawagin siyang older brother Damduk, at makiusap siya na gawin niya siya na kanyang estudyante. Sa mga oras na ito ay kitang-kita ang pinaghalong inis at galit sa mukha ni White Cloud. Matapos marinig ang nakakagalit na proposal na ito ni Damduk, sandaling natigilan siya, pagkatapos ay sinabi niya na mas gugustuhin pa niyang kagatin ang kanyang dila at mamatay, kaysa gawin ang kanyang proposal. Kasunod nito ay sinabi niya, nakalimutan na lang niya ang kanyang mga sinabi, at alis na siya. Ngunit ang aksyon niyang ito ay tila naging katawa-tawa lamang para kay Damduk, dahil sinimulan niya siyang pagtawanan. Habang galit na galit pa siyang papalabas sa pinto, ay naisip niya ang proposal ni Damduk na tawagin siyang kanyang big brother. Mahirap itong gawin para sa kanya, dahil ang kanyang tunay na kapatid na si Hong-ak ay umabot ng 10 taon bago niya natanggap na tawagin ito na kanyang older brother. Pagkatapos ngayon ay dumating ang isang hindi niya kilala, at gusto niyang tawagin niya agad ito bilang kanyang older brother, kaya lalo itong nagpapainit sa kanyang ulo. Samantala si Damduk nang makita na paalis na talaga ito, ay bigla siyang tinanong kung talaga bang aalis na siya ng ganoon na lamang. Kasunod nito ay sinabi niya na sayang naman, dahil iniisip niya na ituturo niya rin sa kanya ang mga sikreto ng kanyang martial arts,
at kung pagsasamahin niya ito sa kanyang swordsmanship ay magiging perpekto na ito. Habang inaakit pa niya ito sa mga magagandang benepisyo na maaari niyang matanggap kung gagawin niya ang kanyang proposal. Naisip din niya na dahil sa kanyang pride, ay nagawa niyang tanggihan ang mga benepisyong ito, kahit na alam niyang magiging kawalan ito para sa kanya. Ngunit alam din niya na na-realize na ni White Cloud na kung pagsasamahin niya ang kanyang swordsmanship at martial arts ay magdudulot ito ng magandang resulta sa kanyang pakikipaglaban, ito rin ang magdudulot sa kanya na maging higit na mas malakas. Habang nakikita niya na tila nag-aalinlangan na ito sa kanyang desisyon, ay bigla niyang sinabi na kalimutan na lang niya ang kanyang mga sinabi, dahil dito ay tila lalong nag-alinlangan si White Cloud kung ano ang kanyang gagawin. Pagkatapos nito ay narinig ni Damduk na tinawag siya nito bilang kanyang older brother, ngunit dahil mahina, at nanginginig pa ang pagkakasabi niya nito, kaya lumapit si Damduk, at tila inaasar siya sa pagtatanong ng kung ano ang kanyang sinabi. Dahil dito ay tila lalong nagngingit-ngit sa galit, na may kasamang hiya ang nararamdaman ngayon ni White Cloud. Kasunod nito ay naisip niya na kailangan lang niyang matapos ito, at pag na-master na niya ang martial arts niya, ay sa kanya babawian si Damduk, at bubugbugin niya ito ng husto. Sa pagsasaisip nito ay bigla itong sumigaw, at tinawag si Damduk na kanyang older brother, nakiusap din siya na tanggapin siya bilang kanyang estudyante. Sa kabilang banda si Damduk nang marinig ito ay tumawa, pagkatapos ay tinawag niya siya na kanyang little brother, saka sinabi na kung gusto talaga niya na matuto ay ituturo niya ang lahat ng kanyang mga nalalaman sa mga sekreto ng martial arts. Habang pinipigilan ni White Cloud ang kanyang galit, sinabi ni Damduk na meron siyang hihinging pabor sa kanya bago niya simulan siyang turuan. Pagkatapos na maging estudyante ay naabot na niya ang isang kondisyon upang magkaroon ng isang priest. Ang unang kondisyon na ito ay ang mapahanga niya ang taong ito. Samantala bilang isang God substitute ay nakakapasok na siya sa mga gates at sa mundo ng mga Diyos. At nang ang topic ng panunumpa ng kanyang buhay sa isang Diyos ay lumabas na, maging si Damduk ay nagkaroon ng pag-aalala tungkol dito, dahil maging siya ay naiisip na tila sobra naman ito. Ngunit iba sa kanyang inaasahan, ay mabilis na sumang-ayon dito si White Cloud, dahil natuwa siya sa ideya na ito ay parang isang laro. Pagkatapos nga nito ay nakumpleto na ang priest oath ng ganun-ganun lang. Samantala nagsimula na sa pagsasanay si White Cloud. Habang ginagawa niya ito ay pinuri siya ni Damduk sa kanyang mabilis na pagkatuto, dahil maayos niyang nasusundan ang lahat ng kanyang itinuturo. Samantala si White Cloud ay sinabi sa kanya, kung talaga bang seryoso siya sa kanyang sinabi naman ni Damduk na wala siyang dahilan para magsinungaling. Kasabay nito ay naisip din niya na bukod sa mabilis itong sumunod sa mga instruction, ang abilidad din ito na matuto ay hindi kapanipaniwala. Dahil nagawa niyang matutunan ang kanyang skill na hammer punch sa pamamagitan lamang ng pagtanggap ng tama nito, kaya hindi na nakakapagtaka kung makukumpleto niya na ang skill na ito sa hinaharap. Pagkatapos niyang pag-isipan ito, ay sinabi niya kay White Cloud na pagsama-samahin ang lahat ng kanyang mga natutunan, at pagkatapos ay pwede na siyang magpahinga. Nagulat naman si White Cloud sa utos na ito, dahil ulitin na naman niya ang ginawa niyang pag-ensayo. Naisip tuloy niya na masyadong malupit magturo itong si Damduk. Habang nagpapatuloy si White Cloud sa kanyang pagsasanay, ay lumabas ang mensahe na sinasabi na ang priest niya ay nakatanggap ng skill na tinatawag na 1-2 combination, dahil dito ang kanyang combat power ay tumaas ng bahagya. Samantalang si Damduk nang makita ito, ay napangiti at naisip na bagamat mahirap maabot ang mga kondisyon ng pagkuha ng priest, ay maganda naman ang mga reward nito. Dahil sa tuwing lalakas ang kanyang priest, ay lalakas din siya. Sa loob ng training room ay sumisigaw si White Cloud, at tinatanong kung bakit hindi niya siya pinapayagan na pumasok sa dungeon na matagal na niyang pinlano na atakihin. Dagdag pa sinabi din niya na nakatanggap siya ng balita na magkakaroon ng drop na skill runes sa dungeon na yon. Habang tinatakpan ni Damduk ang kanyang tenga, ay sinabi niya dito, na sinabi niya na noon kung ano rason dito. Galit namang sumagot si Cloud, at tinanong kung ang tinutukoy ba niya ay ang digmaan ng mga Diyos. Pagkatapos ay sinabi niya na maganda nga na pigilan nila ang digmaang ito, pero isa rin itong magandang rason kung bakit dapat siyang pumasok sa mga dungeon, at sa halip na pumunta sa mga gate na wala namang binibigay na kahit ano.
Sa puntong ito ay napabuntong hininga si Damduk, at naisip na natural lamang ang reaksyon niyang ito, dahil hindi niya naipaliwanag ng maayos ang lahat sa kanya. Naisip din niya na ito marahil ang dahilan kung bakit ganoon ang trato sa kanya ni Soyul, dahil noong una ay kagaya rin siya nito na maraming reklamo. Kaya naisip niya na sa ganitong mga pagkakataon, ay kailangan niya siyang kausapin ng mabuti, gaya ng isang adult. Kasunod nito ay pinakalma niya siya, at sinabi na makinig siyang mabuti. Dito ay sinabi niya na kaya sila papasok sa gate, ay upang malaman nila kung kailan mangyayari ang digmaan ng mga Diyos. Dagdag pa binanggit din niya na kaya sila pupunta sa ibang mga mundo, ay upang humanap ng iba pang mga guardians na katulad niya, at na yon ang kanilang duty. Ngunit sa sandaling ito ay nag-asal bata na si White Cloud, at sinabi na wala siyang pakialam, dahil hindi siya pupunta sa gate, at hindi rin siya aalis sa kinatatayuan niya ngayon. Dahil sa katigasan ng ulo nito, ay mas nauunawaan na ni Damduk kung bakit ganoon ang mga aksyon ni Soyul sa kanya. Pagkatapos nito ay di na nakapagpigil si Damduk, at sinimulan niya itong sakalin, at sinabi na sumunod na lamang siya kapag sinabi niya ito. Habang ginagawa niya ito ay pinigilan na siya ni Soyul, at sinabi na iwanan niya na ito, at umalis na sila. Kasunod nito ay sinabi niya kay Damduk na mayroon siyang paraan para sa ganitong mga sitwasyon. Pagkatapos pumasok ang dalawa sa loob ng gate, ay nagsimula ng maglaro si White Cloud. Habang ginagawa niya ito ay biglang napaisip siya kung nakarating ang dalawa ng ligtas. Naisip din niya na dahil siya ay priest na ni Damduk, ay dapat sumunod siya sa kanya. Ngunit kasunod nito ay bigla niyang ibinato ang kanyang gamepad, dahil naalala niya na malaki ang ginastos niya para sa impormasyon ng dungyon na gusto niya sanang pasukin, at habang naiisip niya ito ay lalo siyang nainis. Samantala habang patuloy siyang naglalabas ng kanyang galit, isang magic circle ang nabubuo sa kanyang ulunan. Makalipas nga ang ilang sandali ay napansin niya na ito, ngunit huli na ang lahat dahil nag-activate na ito. Sa sandaling ito ay nagulat siya dahil natagpuan niya ang kanyang sarili sa harapan ni Damduk at Soyul. Habang natutulala pa si Cloud sa mga nangyayari, ay sinabi ni Damduk kay Soyul na kahanga-hanga talaga ang ability na ito. Dahil pwede niyang isamon ang kanyang priest kahit nasaan pa ito. Samantala nang makarecover si Cloud, ay bigla itong sumigaw at tinanong kung ano ang nangyayari. Mahinahon namang ngumiti si Damduk, at sinabi na sinamon niya siya gamit ang kanyang godly power. Pagkatapos ay pinakalma niya ito, saka sinabi na hulihin niya muna ang halimaw na nasa kanyang likuran, bago sila magpatuloy na mag-usap. Sa sandaling mapansin niya ito, ay agad siyang naghanda at mabilis na pinagpira-piraso ang halimaw na ito. Samantala si Damduk nang makita ito ay namangha at pinuri siya sa kanyang ginawa. Pagkatapos ay sinabi niya na umalis na sila, upang ubusin ang mga halimaw na natitira. Sa kabilang banda si Cloud nang marinig ito ay nagalit, at sinigawan si Damduk, dahil iniisip niya na binubuli na siya nito. Kaya sinabi niya na hindi siya aalis sa kinatatayuan niya. Binaliwala naman ni Damduk ang mga sinabi nito, at sinabi na manatili siya doon kung gusto niya, at siya na ang bahala na magpakilos sa kanya. Pagkasabi niya nito ay ginamit niya ang kanyang skill, dahil dito si Cloud ay nasamon papunta sa kanyang unahan at wala nang nagawa kundi ang sumunod kay Damduk. Makalipas ang ilang oras ay naubos na nila ang lahat ng mga halimaw sa loob ng gate na ito. Napansin din niya na ginagamit na ni Cloud ang martial arts na itinuro niya sa kanya. Nang makita niya na nakangiti ito, ay tinanong niya ito kung nagustuhan ba niya ang kanyang skill na Dwarf Hammer Punch. Agad naman itong itinanggi ni Cloud, saka sinabi na kung tapos na sila sa kanilang ginagawa dito, ay umalis na sila para makapaglaro na siya ng kanyang mga games. Habang hawak ni Daesung ang core ng gate na ito, ay ngumiti siya, at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin na aalis na sila, dahil nagsisimula pa lamang sila, at ang ginawa pa lamang nila ay ang pagbisita sa gate na ito. Ngunit ang kanilang tunay na destinasyon ay sa ibang lugar. Pagkasabi nito ay lumabas ang isang mensahe, na binabanggit na ang reputation value ng god na si Damduk ay nakonsumo na, at matatransport na sila patungo sa ibang dimensyon. Pagkatapos nito ay lumabas ang isang magic circle sa may paanan ni Cloud na ikinagulat niya, kasabay nito ay lumabas din ang magic circle sa harap ni Damduk at Soyul. Habang nangyayari ito ay ninisyan niya si Cloud at sinabi na aalis na sila,
Matapos marinig ito ay biglang minura ni Cloud si Damduk, dahil alam niya na mapapalaban na naman siya. Sa sandaling ito ay natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa mundo ng mahika. Agad namang namangha si Cloud sa kanyang mga nakita, dahil ang mga gusali at buong kapaligiran ay tila kinuha sa isang pelikula. Maging si Damduk ay namangha din, at binanggit na ibang-iba ito sa kanyang inaasahan. Sarkastiko naman itong tinanong ni Soyul kung ano ang inaasahan niyang makita dito. Sa pagkarinig nito ay binago niya ang usapan, at tinanong kung paano nila hahanapin ang kanyang ikalawang priest sa laki ng lugar na ito, at wala rin silang ideya kung ano ang itsura nito. Mabilis namang tumugon si Soyul, at sinabi na hindi na nila kailangang mag-alala, dahil madali lang nila itong mahahanap. Kasunod nito ay itinuro niya ang malaking larawan sa isang gusali, at sinabi na ito ang kanyang susunod na magiging priest. Nagulat naman si Damduk sa revelasyong ito, dahil ang sinasabi ni Soyul na kanyang susunod na magiging priest ay isang sikat na artista. Kaya tinanong niya si Soyul kung paano niya mapapayag ito na maging kanyang priest. Ngunit sa halip na sagutin ito ay sinabi ni Soyul na kailangan niyang mag-focus sa misyon niyang ito, dahil ang mga susunod niyang magiging mga priest ay magiging mas mahirap na kumbinsihin. Kasunod nito ay itinuro ni Soyul si Cloud, saka sinabi na hindi na yon magiging kasing simple ng gaya ng ginawa niya sa lalaking ito. Samantala si Cloud nang marinig ito ay nagalit, at tinanong kung minamaliit ba niya siya, dahil lamang naging mabait siya sa kanila. Kaya sa sandaling ito ay hinamon niya si Soyul para magkaalaman na, ngunit sa isang iglap lamang ay makikitang nakaratay na ito sa lupa, dahil nilagay na siya ni Soyul sa dapat niyang kalagyan. Samantala, pinaalala ni Damduk kay Cloud na sinabi na niya sa kanya noon na mas malakas pa sa kanya si Soyul, kaya hindi niya dapat ito ginagalit. Matapos marinig ang lahat ng ito ay wala na itong nasabi, kundi ang sorry. Kasunod nito ay sinabi ni Soyul kay Damduk na hindi siya kailangang mag-alala kung paano sila magkikita, dahil base sa propesya, ay kasalukuyang nag-aaral ito sa Magic School araw-araw. Nagulat naman si Damduk sa impormasyong ito, kaya tinanong niya kung ang mga tao ba dito ay nag-aaral pa rin sa edad na 27. Itinanggi naman ito ni Soyul at sinabi na espesyal na kaso lamang si Adel. Sinabi din niya na siya na ang bahalang maghanap ng ibang impormasyon tungkol kay Adel, at ng paraan kung paano niya ito makukumbinsi na maging kanyang priest. Kasunod nito ay sinabihan niya si Damduk na sumunod sa kanya, dahil mayroon silang kailangang puntahan. Pagkatapos nito ay napunta na ang eksena sa Magic Academy. Dito ay makikitang nagpapakilala si Damduk sa harapan ng isang klase, dahil siya ay isa na ngayong estudyante ng akademyang ito. Habang nakuyuko siya, at nagpapakilala, ay napapamura siya, dahil sa kanyang edad ay nag-aaral na naman siya. Naisip din niya na marahil ay pinlano na ito ni Soyul, kaya siya umalis para gumawa ng part-time ng mag-isa. Habang iniisip pa niya ang mga bagay na ito, ay narinig niya ang panglalait at pamamaliit sa kanya ng kanyang mga kaklase. Naisip tuloy niya na ang mundong ito ay walang pinagkaiba sa mundong pinanggalingan niya, kung saan talamak ang pagdiskrimina at paghahati ng mga tao base sa kanilang mga skills. Kasunod nito ay pinatahimik na ng propesor ang mga estudyante, at pinaupo na si Damduk sa bakanteng upuan dahil sisimulan na niya ang klase. Habang naglalakad si Damduk, ay naisip niya na mayroon na siyang upuan na gusto niyang upuan, at ito ay ang upuan na katabi ni Adel. Dahil naisip niya na kung pisikal na magkatabi sila, ay mas magiging madali na maging close sila sa isa't isa. Pagdating sa lugar ay tinanong niya si Adel kung pwede siyang maupo sa tabi niya, sinabi naman nito na gawin niya kung ano ang gusto niya. Pagkaupo ay nagpasalamat si Damduk, at sinabi na sana ay magkasundo sila. Kasunod nito ay tinanong niya si Adel, kung alam ba niya kung saan ang magic practice room, dahil bago lang siya sa eskwelahan na ito, at hindi pa siya pamilyar sa lugar na ito. Sinabi din niya na doon ang susunod niyang klase, kaya umaasa siya na matutulungan niya siya sa bagay na ito. Samantala iniisip ni Damduk na kung ipagpapatuloy niya ang mga pagsubok na gumawa ng small talk, ay maaaring maging mas close sila. Ngunit iba sa kanyang inaasahan, ay unti-unti nang naiinis si Adel sa pagiging makulit niya, kaya nang napuno na ito ay bigla itong tumayo, at sinabihan si Damduk na wag siyang umakto na parang close sila. Kasunod nito ay sinabi niya na iniisip marahil ni Damduk na maaari silang maging magkaibigan, dahil lamang pumapasok sila sa parehong paaralan.
Kaya sinabi niya na kung ito ang kanyang layunin ay tigilan na niya siya, dahil seryoso siya sa kanyang pag-aaral at ayaw niya na siya ay ginugulo. Samantala, nagulat si Damduk sa reaksyon niyang ito, kaya wala na siyang nagawa kundi mag-sorry na lamang. Kasunod nito ay naisip niya na ang una niyang pagsubok na makipagkaibigan ay pumalya kaagad. Pagkatapos ng klase, ay naglalakad na si Damduk sa pasilyo, at iniisip na malalagay siya sa alanganin, dahil mayroon pa siyang mag-practice na klase. Ngunit sa sandaling ito ay naliligaw siya, dahil hindi niya mahanap ang area. Habang hinahanap pa niya ito ay napadaan siya sa isang kwarto, at narinig niya ang pag-uusap ni Adele at ng isa pang tao. Tinanong ng lalaking ito kay Adele, kung naaalala pa niya ang kanyang pangako, na kung hindi niya magagawang makagraduate ngayong taon, ay magdra-drop out na siya, at magpo-focus na sa kanyang pag-acting. Naiirita namang sumagot si Adele at sinabing alam niya ito, at hindi niya nakakalimutan. Kasunod nito ay tinanong ng lalaki kung kailan ba niya marirealize na ang kanyang mana scarcity syndrome ay hindi nagagaling. Sa puntong ito ay tila nakikisimpatiya si Damduk sa nararamdaman ni Adele, dahil ganito rin ang kanyang naramdaman noong unang malaman niya na wala siyang talent. Pagkatapos ito ay nagtungo na si Damduk sa kanyang klase na mag-practice. Sa sandaling ito ay sinabihan ng propesor ang kanyang mga estudyante na pakiramdaman ang daloy ng kanilang mga mana. Mag-imagine ng isang apoy. Pag nagawa na nila ito ay pwede na silang mag-cast ng fireball at patamaan ang mga target. Matapos makita ang ginawa ng propesor ay namangha si Damduk, kaya nasasabik din siya na subukan din ito. Ngunit matapos niyang gayahin ito ay walang nangyari. Sa kabila nito ay hindi pa rin siya sumuko, at sinubukan ang iba't ibang mga pose dahil nagbabaka sakali siya na baka gumana na ito. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap ay wala pa ring nangyari. Sinubukan pa nga niya na gamitin ang kanyang godly power bilang kapalit ng magic power. Kasabay nito ay gumawa rin siya ng kakaibang pose, at sinubukan kung ito ay gagana na. Ngunit ang lahat ng kanyang pagsisikap ay wala pa ring epekto, dahil ang magic ay gagana lamang sa pamamagitan ng mana. Samantala ang kanyang mga kaklase ay sinimulan siyang pagtawanan habang pinanonood siya. Sa kabilang banda si Damduk nang marinig ang kanilang mga tawa, ay sinabihan ang mga ito na nagpa-practice lamang siya ng kanyang magic. Lalo namang natawa ang kanyang mga kaklase dahil sa sagot niyang ito, tinanong pa nga nila kung nanggaling ba siya sa isang circus, kaya ganoon na lamang ang kanyang mga kilos. Samantala habang nangyayari ito ay pinagmamasdan sila ni Adele, at nakikita niya kung paano laiitin ng mga ito si Damduk. Dahil dito ay hindi na nakatiis si Adele at tinawag si Damduk. Pagkatapos ay sinabi niya na mayroon siyang gustong sabihin sa kanya, kaya sinabi niya na magpaiwan siya pagkatapos ng klase. Makalipas ang ilang oras ay muling nagkita ang dalawa, kasunod nito ay agad na tinanong niya si Damduk kung wala ba talaga siyang mana. Ngunit bago pa niya masagot ito ay sinabi ni Adele na naiinis siya tuwing nakikita niya na masyado siyang trying hard. Kahit na alam naman niya mismo na wala siyang mana at mababaliwala lang ang lahat ng kanyang mga ginagawa. Kaya pinayuhan niya si Damduk na sumuko na lamang sa pag-aaral ng magic. Tila hindi naman nagustuhan ni Damduk ang mga sinabi niyang ito sa kanya. Dahil dito ay tinanong niya siya kung hindi ba siya nahihiya sa kanyang mga pinagsasabi. Dahil sinasabi lamang niya ang lahat ng kanyang mga reklamo sa kanyang sarili sa ibang tao. Nagulat naman si Adele sa mga binitiwang salita ni Damduk. Kaya sinubukan niyang itanggi ito, at magkunwari na hindi alam ang mga sinasabi ni Damduk. Ngunit sa kabila ng kanyang mariing pagtanggi, ay biglang sinabi ni Damduk na siya ay mayroong mana scarcity syndrome. Isa itong bihirang kondisyon, kung saan hindi siya pwedeng gumamit ng mana, kahit pagaano karami ang mana na tinataglay ng kanyang katawan. Matapos sabihin ito, ay tila nabuhusan ng malamig na tubig si Adele, at tinatanong kung paano niya ito nalaman. Sa mga oras na ito ay naisip ni Adele na ang kanyang kondisyon ay wala ng lunas, at ito ang pinakamalalang sakit na kanyang naramdaman, at sumira ng kanyang mga pangarap. Ito rin marahil ang dahilan kung bakit noong unang nakita niya si Damduk, at nalaman na pareho sila ng sitwasyon, ay sa halip na makaramdam ng simpatya, ay nakaramdam siya ng matinding galit. Dahil alam niya na kahit magpatuloy pa siya sa mga ginagawa niyang pagsasanay, ay hindi pa rin niya maaabot ang kanyang pangarap na maging isang great magician.
At ang kaisipan niyang ito ay lalo pang tumibay nang makilala niya si Damduk na may parehong sitwasyon sa kanya. Sa puntong ito ay naglabas na ng sama ng loob si Adel, at sinabing tiniis niya ang lahat ng mga panlalait at paghihirap ng paulit-ulit, at nagpapatuloy na nagsusumikap, ngunit wala pa ring resulta. Kasunod nito ay nagsimula na siyang umiyak, at sinabi na kaawa-awa nga talaga ang kanyang kalagayan, dahil imbis na sisihin ang kanyang sarili ay inilalabas niya ang lahat ng kanyang galit kay Damduk. Habang nasa gitna ng kanyang pagdadalamhati, ay sinabihan siya ni Damduk na matutulungan niya siya na makagamit ng magik. Kasunod nito ay masayang sinabi ni Damduk na bilang kapalit may hihingin niya rin ang kanyang tulong. Sa puntong ito ay tila lalong nagalit si Adel, at tinanong si Damduk kung hindi ba siya nakikinig sa kanya, dahil sinabi na niya na kahit na mga beginner magic ay nahihirapan siyang gawin. Dagdag pa tinanong din niya kung ano ang magagawa ng isang taong walang mana na katulad niya upang tulungan siya sa kanyang kondisyon, dahil kung ang kanyang sarili nga ay hindi niya matulungan. Sa kabilang banda si Damduk ay tila binaliwala lamang ang mga argumento na ibinato ni Adel sa kanya, at sinabi na 1 linggo lamang ang kailangan niya, at ipakikita niya sa kanya na makakagamit na siya ng magic. Tila hindi naman naniniwala si Adel sa mga sinasabi nito, kaya galit na sinabi niya sa kanya na huwag niya siyang lokohin. Dahil kung talagang magagawa niya ito sa loob ng 1 linggo lamang, ay ipakita muna niya na marunong na siyang gumamit ng beginner magic, at sa kanya sabihin ang mga bagay na yon sa kanya. Matapos marinig ang lahat ng ito, ay sinabi niya na bakit hindi na lang sila magpustahan na magagawa niya ang kanyang mga sinabi. To be continued sa part 17. Huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe. Maraming salamat sa panonood.